Okay. So, hi guys! Kumusta? So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isa sa mga pinag-uusapan na issue nila ngayon kay Kalinga Pido. 4 days bingbangan issue. Grabe na this. Hindi ko talaga alam sa issue na to kung matutuwa ko or maiinis. Kasi naman, naalala ko kasi yung mga issue-issue nila noon kay Kalinga Pido na kisyo si Kalinga Pido ay bakla. So ngayon, ano na? Somehow, merong sagot. Anyways, so, ang judgment nito ay tatanungin ko yung mga sumusuporta talaga kay Kalinga Pido noon pa man. Ano sa tingin nyo guys? Totoo kaya ito? Magagawa kaya ni Kalinga Pido na magkwento ng mga ganito kapribado at sensitibong bagay sa isang sponsor kahit sabihin pa natin na close sila or paninira lamang talaga ito ng mga anti-kalingap dahil hindi nila matanggap sa kahit anong issue na ibabato nila kay Kalinga Pido. Si Kalinga Pido ay tahimik lang talaga si Kalinga Pido at pakanta-kanta lamang. Ano kaya nagiging reaction ni Kalinga Pido sa bingbangan issue na yan? Pambihira na talaga naman. Napabalita tuloy ito Kalinga Pido. Ano na? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Ina Vlog Kalinga Prab. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So sa palagay ko guys, hindi totoo at hindi kayang gawin ni Kalinga Pido na magkwento ng ganito kasensitibo at pribadong pangyayari sa buhay niya. Kahit sabihin pa natin na close sila sa sponsor na yon dati. Diba? Kasi napaka-awkward sa totoo lang. Kasi babae yun eh. Mahirap. Parang hindi ka panipaniwala sa totoo lang. Ano ba? Ano ba talaga ang system nito? Sino ba ang nagkikwento? Si Kalinga Pido mismo or yung babae na yon ang nagpagkwentuhan sa sponsor? Maari, pwede. Kasi pwede naman kasi silang mag-message. Madali lang. Ang mga bagay-bagay na yan ngayon. 'Di ba? Pero isa lang ang bagay na klarong-klaro dito. Sa tingin nyo, bakit? Bakit nila ginagawa ito? Dahil gusto nilang isipin na ang mga viewers, gusto nilang ilagay sa utak ng mga viewers na kaya naging ganito ang EDC, naging ganyan si Beyonce, nangyayari ang lahat ng hindi sana mangyayari kasi nasaktan si Beyonce dahil ganito ang mga gawain ni Kalinga Pido noon pa man. 'Di ba? Pero teka lang, maging fair naman tayo. Ilapag at ipakita nyo kung kailan ang saktong pitsa na nangyayari ang bingbangan na yan nang masala natin. Kung nung mga panahon na yon ay may EDC na ba or ano na, kasi kung single naman si Kalinga Pido, wala naman talagang problema. Single yung babae, single si Kalinga Pido, napagkasunduan nila na gagawin yung bagay na yon, parehas naman na silang nasa tamang edad, walang problema kahit isang buwan pa na gagawin nila yon. Diba? Kasi walang pilitan yung nangyayari di ba? So yung mga panahon na yun, walang pananagutan si Kalinga Pido because first, hindi po siya committed sa kahit kanino man or kay Beyonce noong mga panahon na yun. Sigurado yun. 'Di ba? Hay, ang hirap. So, para sa akin talaga, ginagawa lang talaga nila yon para siraan si Kalinga Pido. Ang tanong, saan yung respeto? Saan yung respeto ni sponsor kay Kalinga Pido? Kasi kung sakali mang totoo na nagkwento nga si Kalinga Pido sa kanya, supposedly yung usapan na yon ay is between her and kay Kalinga Pido only. Kahit anong mangyari. Pero ang nangyari nga, hindi na niya love si Kalinga Pido at nag-iba na yung ihip ng hangin, na iba na yung sinuportahan, na ikwento din ni sponsor sa mga anti-Kalinga reactors. Aray mo. kaya talagang imbis na irrelevant naman talaga yung usapin na to,
syempre binibigyang pansin kasi sa tingin kasi nila ay ito nakakasira kay Kalinga Pido. No way, hindi po. Kasi normal. Ang bihira, nakakatawa yung issue na to, ang hira. Ay nako. Lalaki ngayon si Kalinga Pido. Kaya ano ba, kung totoong may karelasyon nga siya ng mga panahon na yon at hindi naman sila ni fiancé at never naman nilang inilahad sa publiko na naging sila ni fiancé. Malay natin kung ano bang ugnayan talaga nilang dalawa, ano ba, mutual understanding or kung kailan lang ba sila nagkaroon ng talagang relasyon, 'di ba? Pero I believe na matinong tao si Kalinga Pido na hindi niya gagawin yun at the same time, meron siyang jowa. 'Di ba? Siguradong hindi. Pambihira. So, kung ano mang ikinasakit ng damdamin ni Beyonce sa mga nangyayari lately, kung ano man, sigurado ako na hindi na yon about it. About sa mga bingbangan na yan, yung 4 days bingbangan na yan, kung totoo man yan, okay? Ay, ang pogi. Pogi problems, sa totoo lang. Ay, naku po, nakakaloka. Di ba? Kasi sa totoo lang, yung mga ganitong bagay, hindi na kasi dapat to ikinukwento pa. Kasi dapat, kung totoo mang may nangyayaring bingbangan nga between Kalinga Pido at kung sino man yung girl na yon, of course, ang unang-unang tao na magiging protective sa tao na yon, sa girl, of course, si Kalinga Pido, at hindi niya yun basta-basta i-share kung kani-kanino man kung ano mang nangyayari sa kanilang dalawa. 'Di ba? Regardless or kahit anong mangyari sa magiging relasyon nila, magkahiwalay man sila, dapat kung ano man ang nangyayari sa kanilang dalawa during nung okay pa ang lahat, manatili sa kanilang dalawa lang dapat. Kasi kapag si Kalinga Pido na mismo ang mamamalita sa mga ganyang bagay, very wrong din. 'Di ba? Pero hindi ko nga nakikitaan sa pagkatao ni Kalinga Pido na magiging ganyan siya kawalang kwenta, 'di ba? Isipin niyo naman. Kasi para sa akin, ang lalaking gumagawa ng ganyan, yung mga lalaki talaga na walang respeto at the same time, at hindi niya nire-respeto yung jowa niya noong mga panahon na yun kasi pinagkakalat niya na dapat kung ano mang nangyayari sa inyong dalawa, manatiling sa inyong dalawa lang habang buhay hanggang mamatay, di ba? Yun. Pero yun, dahil desperado na nga sila na masira talaga nila si Kalinga Pido, kahit alam naman nila na itong bagay na to, hindi naman na kailangan pang i-big deal pa, hala sige, lalabas talaga nila sa social media para magmukhang masama si Kalinga Pido. Paano magiging masama si Kalinga Pido kung wala naman siyang jowa ng mga panahon na yan at kung kasama niya ng mga panahon na yan, jowa pa niya. 'Di ba? So, okay lang. Hindi naman sila committed ni Beyonce ng mga panahon na yun. Yung mga viewers lang noon ang kumbaga gusto lang natin na magiging sila na, pero yung sa totoong buhay ba, kailan lang talaga sila nagkaroon ng realization na special na nila yung isa't isa. Di ba? Anyways, hay nako. Pero at least alam natin si Kalinga Pido na hindi ganon, hindi bakla. Tulad ng mga sinasabi nila, ang dami-dami naman kasing issue ni Kalinga Pido. Sa totoo lang, ito yung pinaka nakakatawa talaga Ito yung pinaka hindi na dapat pag-uusapan pa kasi hindi na kailangan ng explanation. Matik na yon, alam nyo na yon, maintindihan nyo na dapat yon, 'di ba? Pero sige, gusto nga nilang sirain yung pagkatao ni Kalinga Pido sa mata ng mga manonood. Hala sige, bira. 'Di ba? Pero alam niyo 'yon, si Kalinga Pido, nakikita naman natin kung gaano naman yan ka matinong tao, na kung gaano niya nirerespeto kung sino man yung mga naging karelasyon niya. Hindi naman siya pakalat-kalat or hindi naman siya maoy, 'di ba? Never naman nating nakita na ganun. So, I will consider it na paninira lamang ang ginagawang issue na to. Kung sakali mang totoo, wala naman ding masama. Kasi kung single naman si Kalinga Pido, single yung babae, napagkasunduan nila, walang pilitan sa mga panahon na yon, okay lang. Ay nako. So ayun lamang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kayo, ano sa tingin nyo? Magagawa kaya ni Kalinga Pido